I-discharge natin siya from 14.6 to 10 volts or 11.5 para makita natin kung ilang AH talaga ito. So doon sa box, dyan sa taas ay 100 AH daw. So I doubt na 100 AH yan. So makikita natin. So bear with me in this video para malaman natin paano to kinoconnect, and also connect natin yung PCM para makapacity test natin. Para mabigyan natin ng idea kung paano mag-capacity test yung tatanong sa atin. Okay? So i-ano muna natin, i-connect muna natin tong mga to, then balik tayo. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat at nandito naman tayo, and may nagtanong kasi sa akin paano daw malaman kung ilang AH talaga ang isang battery natin. So maraming paraan para malaman kung ilang ampere hour yung battery natin. Meron dyan, syempre may nakalagay yan sa natin, sa box niya or sa casing niya kung ilang AH yung battery. However, kung makachamba kayo ng mga seller na hindi talaga tama yung mga nilalagay nilang ampere hour sa ating mga nabibiling battery. Katulad na lang nitong sa akin. Nakabili ako dito way back few years ago. Nakabili ako ng lithium battery. Pakita ko lang sa inyo. Tanggalin ko muna to. Inassemble ko na lang uli dahil nung binuksan ko, ang sabi ito daw ay 100 AH na battery. Now kung mapapansin nyo dyan, halatang bloated na yung battery niya. Bumuka na siya. So yung gap makikita natin dyan. Yan. Yung gap kitang kita na talagang nag-bloat na yung battery niya. Anyway, binuksan ko kasi to dahil doubt ako na 100 AH siya. So ito ay GD battery. So yung price nito ay hanapin ko pa, pero ilalagay ko dyan sa screen. Pero may records ako nito nung na-order ko. Siguro more or less nasa 8,000 ito yung bili ko. So 8,000 pesos, 100 AH daw. Pero nagtaka ako dahil mabilis siyang malobat at mabilis din siyang mag-charge. So nung binuksan ko, nakita ko yan, bloated pala. So yun ang mahirap. So kung makatiming kayo ng mga ganong seller, na okay lang naman sana kung sinabi na lang nila na this is 60 AH or 50, wala naman sanang problema na. Wag na sanang sabihin 100 AH dahil yun yung doon, yung confusing, saka parang pangit dahil you are expecting a 100 AH battery tapos ganun yung performance niya. Okay, ito yung casing ng battery. Ay makikita nyo dyan, GD battery at 100 AH yung nakalagay sa kanya. Dito rin yung niya, mga information sa tabi. So ginawa ko nito, tinanggal ko to. Actually ginawa ko na lang ginawa ko na lang parang toolbox. So nabubukas yan. Yan na. Okay. So ito yung nakalagay sa kanya nang nabili ko to, GD battery 100 AH. So grabe naman, overkill naman tong 100 AH na to. Hindi nga siguro to mag P50 AH sa estimate ko lang. Pero makita natin at natin siya, i-capacity test natin para makita natin yung exact na ampere hour na makukuha natin sa kanya. Okay. So yan, ang ginawa ko, tinanggal ko and then binalance ko siya lahat. So nang binalance ko, medyo gumanda naman, pero ganun pa rin, yung niya, capacity niya is humina na talaga. So since then ay medyo na-traumatize na tayo sa mga ganitong pangyayari. Hindi na ako bumili ng mga battery na nakasealed kasi mahirap magtiwala talaga. Anyway, charge to experience, kasi ganun talaga, paminsan-minsan ay mabubudol tayo. In fact, hindi lang tayo, marami pang mas magagaling pa sa atin dito, pero ganun din, nabubudol din sila. So ganun talaga ang buhay. So ang ginawa ko since then ay hindi na tayo bumibili ng mga ganitong nakasealed yung battery. Ang ginagawa ko na ngayon kung magpo-purchase ako ay katulad nito, per cell na yung binibili natin, yung kita talaga yung physical appearance ng cell natin. So dito pa lang makikita mo na yung condition ng battery per cell. So dito nakakasiguro ka na hindi bloated yung battery at i-assemble mo na lang siya. In fact, mas makakatipid ka dito compared doon sa battery pack na naka-connect sa bawat isa. However, huwag tayong matakot dahil hindi naman lahat ay ganito yung magiging experience nyo. Meron namang dyan mga reliable and legitimate talagang seller ng mga sealed battery pack na talagang legit naman talaga yung nila, yung mga battery nila sa loob. Pipiliin mo lang talaga yung mga seller na ganun at yung may mga pangalan na yan, ng mga company. Ay okay naman yung mga battery nila, kahit buksan mo yan, okay yan, wala kang makikita ang dyan, problema.
Yun lang naman talagang iba na mga walang pangalan na stores. So you're expecting na makakamura ka, pero pag binuksan mo ay mapapamura ka talaga. So beware po doon sa mga hindi pa purchase. So as a sort of reminder, so doon sa mga bago pa lang na gustong mag-umpisa, you might want to consider buying per cell battery para makasiguro tayo. So nasa sa inyo na po yan. Sa akin lang naman ay para ma-aware lang kayo sa mga nangyayari, para kahit papano ay alam nyo na. So bakit ba nabubloat yung mga battery natin? Maraming cause nito. Pwedeng nag-overheat siya sa mga lalagyan and na-overcharge, palaging overcharge, or maybe yung mga factory defects, meron din ganun. Pero usually overcharge ito at hindi balance yung battery. Now back tayo dun sa tanong na paano daw malaman kung ilang AH. So ang sagot ko, ang pinaka the best thing to do is i-capacity test natin yung ating battery para malaman talaga natin kung ilan yung AH na makukuha natin. Ngayon maraming pang capacity test, pero sa akin ito lang ginagamit ko dahil medyo mura, yung ating PZEM 015. So marami akong video nito, siguro ilalagay ko dyan sa description box para kung gusto nyong makita kung paano yung pag capacity test ay panoorin nyo na lang po. So ngayon ang plano ko dito, nilagyan ko nga rin to ng kinabitan ko ng PWM na charge controller para later on kapag may available na akong solar panel ay ikakabit ko siya dyan para continuous lang yung charging niya. However, sa ngayon wala akong available na solar panel dahil gamit ko na lahat, and siguro in the future baka pag nakabili tayo ay lalagyan ko rin ito. Now for the meantime, ang gagawin ko dito, pakita ko lang sa inyong saglit, ito yung ilalagay ko sa kanya, itong module na to. Itong module na to is a charging module na may may masiset mo. Meron po akong video nito, kung gusto nyong panoorin kung paano to ginagamit ay ilalagay ko sa description box ng video na to, and para malaman nyo lang kung paano siniset yung mga parameters niya. So ito yung gagamitin ko dito dahil for the meantime wala akong solar panel. So kahit wala tayong solar panel, basta may battery tayo, pwede nating magamit yan. So ang gagamitin kong pang charge nito is itong ating bench power supply dito sa tabi. Ito yan, siya yung gagamitin ko para automatic na pag naset ko ito sa desired low voltage niya, halimbawa at 11.5 or 12 volts, pag inabot yun ay magko-connect yun, itong ating relay dito, yung normally closed, normally open, ay magko-connect yan at immediately magcha-charge siya. Papasok yung power ng power supply dito at magcha-charge yung battery. Then pag inabot naman yung high voltage disconnect, pag inabot yung halimbawa 14.6 or 14.4 ay magdi-detach yung yung relay and makakat yung charging niya. So magsacycle lang siya. So yan yung isang paraan para halimbawa wala kayong solar panel, magagamit nyo yung battery nyo as your backup power. So sa ngayon, ituturo ko rin doon sa nagtatanong kung paano ang pag-capacity test, pero ito lang gagamitin nating PZEM 015 dahil ito lang yung available natin. So i-connect natin to dito and i-capacity test natin siya, lalagyan natin ng inverter, then i-discharge natin siya from full charge na 14.6 down to its lowest volts na 10 volts or 11.5 para makita natin kung ilang AH talaga ito. Pakita ko lang sa inyo, na-connect na natin yung module natin. Ngayon yung voltage ng battery natin is 12.9, and ito na yung natin, charging module natin. Sa upper side nito, upper corner, ito yung input. So ito yung positive and negative na nakakonect yan dito sa ating supply. O ito naman sa baba, lower part niya ay nakakonect to. Kita ko lang sa inyo, ito yung positive ay nakakonect dito, yan dyan, yan, nakakonect dyan sa positive input ng battery natin, and yung negative side niya naman ay kinabit ko dito sa may shunt niya. Itong shunt na to kasi later on lalagyan ko to ng separate na PZEM. However sa ngayon hindi ko muna siya gagamitin, pero kinonect na natin sa shunt niya. So yan yung output niya, output nitong ating module. Ngayon dito ang gagamitin nating pang discharge sa kanya ay itong ating portable capacity tester na ginawa ko. Meron akong video nito, kung gusto nyong makita ilalagay ko dyan sa description box at sa screen. Meron na tong PCEM, may inverter siya, and meron siyang breaker dito, DC breaker, and may Anderson plug siya dyan. Ngayon
i-connect muna natin to. So i-connect natin siya dito sa input nitong ating battery. Yan. So pag kinonnect natin, magpa-power on yung natin dyan, yung PCIe. Okay, so nag-on na siya. Sensya na at medyo masikip yung cable natin. Hindi ko adjust muna natin tong battery natin para makita nyo lang. Okay, so yan. So ngayon pag pinower on natin tong ating inverter, on natin yung breaker nya, ay magpa-power on na siya. Okay, so dito pwede na tayo mag-plug ng mga load natin kung anong gusto nating isaksak sa kanya para ma-discharge natin yung ating battery at makita natin yung ampere hour nya or AH dito na sa screen ng ating PCIe. So i-reset natin to. I-reset ko na ngayon para diretso na tayo. Pero ang gagawin natin, i-full charge muna natin yung battery, then bago natin siya i-discharge. So ito pwede na natin tong i-reset. I-reset natin para naka-ready na siya, hindi na natin makalimutan mamaya. So yan, meron din akong video nito kung paano yung pagsiset ng parameter setup nitong ating PCIe M015, paano mag-calibrate nito. So lahat po yan nandyan lang, ilalagay ko sa description box para ready for your reference anytime na gusto nyong malaman. Kung may tanong kayo ay pakicheck na lang po sa description box natin. So yan, reset na po siya, 00 na yung kilowatt hour natin, nasa watt hour na siya, meron tayong running time dyan and milliampere hour. So mamaya pag tumaas yan, magiging AH na yan. Ngayon, itong running time, pag nag-discharge na tayo, dyan natin makikita kung ilang oras tayo nag-discharge, ilang kilowatt hour yung nakuha natin, at ilang ampere hour yung nag-gain natin or nakuha dito sa ating battery. So sa ngayon, ang gagawin natin, off muna natin to, hindi pa naman kailangan. So full charge natin siya at gamitin natin yung power supply. Ilagay lang natin sa isagad natin para medyo madali mo full charge. Lagay natin sa 10.2 amps at 14.6. So iset natin dito nga pala, tingnan lang natin. So check nyo yung video ko kung paano ko to in-install, paano ko to wiring, paano ang parameter setup nito, para kung may tanong kayo ay nandyan na rin lang sa video. So yan yung app nya. Ibig sabihin pag inabot nya na yung 13.3 ay mag-i-stop na yung natin relay, yung normally open and normally close ay magdi-detach yun at mag-i-stop yung charging. Now dito naman sa down, yan down, ito naman yung 11.5 or down nya. Pag inabot yung 11.5 volts ay mag-i-start automatically, magko-connect itong ating relay at magcha-charge yung battery natin through our power supply. So magcha-charge yan, aangat yung voltage, then pag inabot yung up nya, magdi-detach siya. So ganun lang siya magpi-play. Dito naman meron siyang up and up. Ito naman ay mga time relay lang ito. Pwede nyo itong gamitin, pwedeng hindi. So sa ngayon, i-zero natin yan para maisagad natin siya sa pinaka Ito kasi after 1 hour, kung isi-set mo to, ay mag-stop yan after 1 hour. Okay, 10.5 and yan, nakasiro na lahat. Then dito sa app, i-change natin yan, dagdagan natin. Ilagay natin to sa 14.6 para full charge talaga siya. Kung kaya niyang abutin pa ang 14.6. Okay, yan. Nakita nyo ba? Sana nakita nyo. Anyway, okay. To continue, nag-kulay green na yung module natin dyan sa upper corner nya, yung LED. Big sabihin, nagcha-charge na yan. At kung mapapansin nyo dito sa power supply natin, ay nag-charge na rin siya. So naka 10 amps yan, pero yung pumapasok is only 8 amps dahil may laman na kasi yung charge natin. So mamaya, pag 0-0 na po yan, ay full charge na yung battery natin. So antayin natin to, then after a while, pag na full charge na, ay i-discharge natin and i-capacity test natin using this PCIe para makita natin kung ilang AH nga yung makukuha natin sa kanya. So dun sa nagtanong kung paano mag-capacity test, I hope mapanood mo po yung video natin para may idea ka. Okay? Yan, sumipa na yung power supply natin. Okay? Antayin natin, then balik tayo mamaya pag puno na. Okay? Bye for now! Okay, so sa ngayon ay nasa 14.2 yung voltage ng natin, power supply, at 10.19 amps yung pinapasok sa ating battery. So dito naman sa natin sa module ay 13.7 volt and naka 19 minutes pa lang yung charging natin. Mamaya mag-i-stop yan dahil meron naman itong BMS dyan, nandyan sa likod ng PWM natin na charge controller. May BMS yan dyan. So i-cut off niya yan pag na-reach na yung cut off voltage niya. So pag puno na yan, mayroon diyang may ilaw yan dyan na indicator sa loob at magkukulay blue yun. Pag nag blue na yun, magdi-detach na yung charging niya. After that ay magdi-discharge na tayo. Maya maya lang puno na yan at mag-start na tayo. By the way, dito nga pala tinanggal ko yung crocodile clip niya. Clinip ko lang kasi yung yung output dito, yung input niya, sorry. At kinonek ko na lang dito yan para mas makapit
yung positive at yung negative side niya. So itong dalawang ito ay pumasok dito, dyan pumasok sa input ng ating module, at yung output niya, yung positive niyan ay pumasok sa positive side natin ng ating battery, and yung negative side naman ay doon sa ano natin dyan, sa negative side, papunta sa negative side ng battery. So para may idea lang kayo kung ano yung nangyayari. So yan, i-discharge na natin to. Habang nag-aantay tayo, if you found this video helpful, maaari mag-subscribe lamang sa channel natin para mas marami pa tayong magawang mga content in the future regarding sa solar and other electrical ideas or electrical projects that we may share in the future. Okay, so update lang. Since nung nag-start tayo, yan na yung inabot na running time niya. We've been charging this battery for 2 hours already, mahigit 2 hours and 6 minutes. So yan, hindi pa rin siya napupuno. Pero 14.1 na rin, malapit na yan. So ito yung kagandahan ng module natin dahil meron siyang running time kung anong oras na activate yung relay at ilang oras mo siyang ginamit. So for almost 3 hours lampas ay natapos na yung pag charge natin. Diyan kung makikita natin diyan ay sa natin dito sa module natin ay inabot tayo ng 3 hours and 10 minutes. So 14.3 or 37, 36 gumagalaw. So yan yung charge niya. Dito makikita natin yung sinasabi ko nung yung kulay blue, ayan, umilaw na siya. So hindi na yan nagcha-charge, kinat na ng ng BMS. Sa inverter ay i-on natin to and magpa-plug tayo dito ng load para ma-discharge natin. So ganito yung pagka-capacity test using PCEM 015. Wait lang, ayusin ko tong camera muna saglit. Okay, nag-install tayo ng isa pang camera para siya yung mag-cover at ginagamit natin yung isang cellphone natin. So nag-off na siya, wala nang charging, and itong ating module stop na rin yan. Ang gumagana na lang ngayon ay itong ating PCEM yan, at itong natin inverter. So ngayon magpa-plug tayo dito. Siguro kung ano lang i-plug natin, regardless kung ilang load, makikita naman yan dyan sa natin, dyan sa PCEM natin yung niya. Meron na siyang bilang na wattage. Ito yung consumption ng ating inverter. So wala pa naman siyang load, kaya nasa 2.89 watts pa lang siya. So dito naman isang cellphone natin, ito yung magko-cover sa kanya para makunan yung natin, yung pag capacity test. So kuha tayo ng ilalagay ditong load. Okay, so ito, extension wire ito, lagay natin dyan sa inverter natin. Ang dulo nito ay ikakabit natin yung electric fan natin and kung ano pang pwedeng ilagay para mag-discharge. Dyan yung monitor natin, makikita natin dyan yung natin, yung consumption. So i-on na natin yung yung camera natin dito. Mahirap pag isang kamay lang. Anyway, ganyan talaga. So ayusin lang po natin para makita nyo ang maigi. Okay, so start na natin yung record sa kanya. Okay, nagre-record na siya, and i-on na natin yung fan. And kung mapapansin nyo dito, makikita nyo ay aakyat na yung wattage niya. Saglit. Okay, so as of now ay meron tayong consumption na 87 watts and tumataas siya, gumagalaw, and nire-record naman yan dito sa ating isang phone. So sa ngayon, hayaan mo lang muna natin, then mamaya gradually iakyat natin yung yung consumption niya para mas madali yung pag-discharge natin. So yan, dito naman makikita natin dyan yung niya, running time dito sa baba, yan, and yung ampere hour doon sa taas. So as of now 13.2 volts, and yung dinodraw na current is 6.57 amps at 86.8 watts at gumagalaw siya. Meron na siyang 0.1 watt hour. Okay, so ngayon babalikan natin to maya-maya, i-check ulit natin once in a while para makita natin yung status niya. So siguro maybe every hour or 2. So ganyan po ang pag-capacity test. Kaya dun sa nagtatanong sa atin, dapat meron kang pang capacity test. So I suggest kung medyo namamahalang ka dun sa pang capacity test talaga na gadget, itong PCEM ay pwede na. Pwede mo nang gamitin as basis ng natin pagka-capacity test. So okay naman siya, accurate naman siya. So mamaya malalaman natin kung ilang AH talaga yung battery natin. So ngayon wala nang nakakabit dyan na mga charging, na-stop na yung natin, power supply, at standalone na yung battery, at ito yung inverter niya. Okay, balik tayo mamaya. Okay, so naka 1 hour na tayo
mapapansin natin dyan sa ating record ay meron na tayong 1 hour na sa running time, and yung wattage natin ay 87.4 watts, and yung amps niya ay 6.76 amps, and yung voltage ng battery natin is 12.9 volts. Sa AH naman ay 6.17 AH pa lang yung na-draw natin sa battery. State of charge is 64% at yung running time is 1 hour. Yung kilowatt hour natin is 81 watt hour. So hindi pa, napakaaga pa. Pero yung battery natin ay nasa 12.9. So dyan pa lang ma-estimate na natin kung hanggang saan ito. Anyway, ang mangyayari dito ay aantayin natin na malubat yung battery. So probably ay ewan ko kung tutunog itong natin inverter. Nakalimutan ko na kung anong nito, yung mga specs nito. Anyway, aantayin natin to hanggang mag-shutdown yung inverter natin. So isasagad natin kung hanggang saan aabutin ang kaya ng battery natin, at antayin natin siyang ma-super drain para makita natin kung ilang AH talaga yung makukuha natin dito sa ating battery. So okay, at siya nga pala, yung battery natin is Prismatic Cell yan na battery. Hindi ko lang alam yung brand niya, hindi ko pa na-check. Antay-antay lang tayo para makita natin yung total AH ng battery na yan. Sige, balik ulit tayo after few hours. Okay, so as of now, naka 2 hours na tayo. Kung mapapansin natin dyan sa ating PCIe, yung running time ay 2 hours and 1 minute, at meron na tayong 170 watt hour, and dun sa pinakataas naman ay 13.1 AH, and yung wattage natin is dati lang 88.4, and yung amperes niya ay 6.89 and 12.8 volts. So patuloy pa rin yung pag-discharge natin. So naka 2 hours na tayo. Hindi ko pa madagdagan yung wattage ng consumption natin dahil wala akong ibang mahanap na pang-discharge dito. Anyway, okay na yan kahit ilang oras siya nabuti. Ang importante naman ay naka-record at may running time naman tayo, at dun sa ampere hour ay nakikita naman natin 13.2 so far, at patuloy pa rin yung pag-record ng time-lapse natin as evidence ng ating pag-capacity test. So again, balik naman tayo after 1 hour or 2 maybe. So kahit loaded siya, gumagana pa rin. So pero I doubt hindi na to baka nga hindi abutin ng 50 AH to. Estimate ko lang naman. So makikita natin yan. Okay, bye for now. Okay, time is 3 hours and 8 minutes. And as of now, yung AH na nakuha natin is 21.3, and yung watt hour natin is 275 watt hour. 93 point something yung wattage na kinugot natin, and 7.40 amps. 12.6 volts na lang yung battery natin. And kung mapapansin nyo, 21.4 AH. So 12.6 mukhang hindi talaga abutin to ng 50 AH. So napakalayo ng 100 AH nila. Anyway, tingnan lang natin at patuloy pa rin tayong mag-discharge. So balikan naman uli natin mamaya and see kung anong mangyayari. Kung mag-i-stop na to or magpapatuloy pa to hanggang 11.5 or 10 volts. So tingnan natin. Okay, so yan, mukhang malapit na. 12.4 volts na lang siya, at yung running time natin is 4 hours and 2 minutes, and yung nakuha natin is 27.8 AH. Yung current natin is dati lang 6.95, and yung wattage hindi ko na rin binago, 86.8. Isang electric fan lang nilagay natin. So yan, malapit na, sigurado pagbalik natin ito ay tapos na siguro to. So 4 hours and 2 minutes. Imagine 100 AH tapos ganyan yung 27.9, ang layo na. So beware, kung kayo ay bibili ng mga battery, make sure na i-explore nyo muna para hindi kayo matulad dito sa akin 100 AH. Anyway, mura lang naman yan at 8,000 more or less, pero still nakakapanghinayang pa rin dahil sa 8,000 makukuha mo lang yan 28 or more maybe. Hindi nga siguro abutin to ng 50 AH. So mas
mas maganda talaga kung mag-order kayo ay yung ano na, katulad ng mga inano natin dito, yan, yung mga binili natin na brand new na prismatic cell, ay talagang nakakasiguro tayong brand new at walang damage, hindi siya bloated. So anyway, ganyan talaga. So beware na lang para dun sa iba na mga may planong bumili. Iwasan nyo yung ano, mga naka-sealed, most particularly kung medyo doubt kayo sa ano, sa brand. Pero may mga sealed naman na okay at mga legit naman, so hindi naman lahat. Anyway, antayin na lang natin to para makita natin kung ilang AH yung makikita natin. Siguro pagbalik natin ay tapos na tong video natin. Okay, so balik tayo after another 1 hour or 2 maybe. Okay. Yan, nalobat na. So, yung voltage natin is 10.9 at nakakuha lang tayo ng 34.8 AH at 7.14 amps yung discharging, 78 watts yung ano niya, power, and 34.8 AH. So, napakalayo. Yan, maingay. Sakit sa tainga. So, mag-i-stop na yan any moment from now. So, yan lang yung nakuha natin, 34.8 o maybe 35 mamaya. Umakit pa naman. So, napakalayo sa ano, 100 AH na sinasabi. So, stop na natin to at wala na to. Yan. Okay. So, almost 35 AH yung nakuha natin sa kanya. At yung running time natin ay inabot tayong 5 hours and 3 minutes doon sa power consumption na almost 80 or 90 watts. So, stop na rin natin tong ano natin, time-lapse dito. Okay. So, dyan na nagtatapos ang ano natin, yung capacity test natin using our PCEM 015. So, i-charge na lang natin ito mamaya para ma-full charge uli. So, dun sa nagtatanong, ganito lang po ang pagka-capacity test para makuha nyo talaga kung ilan talaga yung AH ng battery natin. So, sana nakakuha tayong kunting aral dito at kung nagustuhan nyo yung video, pag-subscribe na lang po para sa mga susunod pa nating mga videos dito sa ating channel. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. So, to everyone, I encourage you to watch those videos related to this content. Nakalagay po sa description box ng video natin. Pakiclick nyo na lang and panoorin po natin kasi related yun dito sa mga pinag-uusapan natin at para mas lalo nating maintindihan yung ibig nating sabihin dito. Okay, till we meet again, to everyone, God bless, keep safe always, bye!